Tikman ko na yung ginawa kong buttered peanut bread. Sarap. Gumawa po kasi ako ng buttered peanut bread. Babahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa. Hindi lamang pala bulaklak na mula sa mga basura ang kaya kong gawin. Kaya ko rin gumawa ng tinapay. Yung kalahati ng butter, tutunawin natin sa mainit na bowl. Pagkatapos itlog, yun nga palang recipe nito ilalagay ko sa comment section. Hintayin nyo lang ng konti na lumamig yung butter bago nyo ilagay yung itlog para hindi maluto. Pagkatapos, imi-mixer natin. Kung wala naman kayong mixer, pwede naman kutsara o kaya tinidor ang panghalo. Then, lagyan natin ng vanilla. Then, baking soda or baking powder. Then, sugar at ang milk nandyan na din. Pagkatapos, imi-mixer ulit natin ng mabuti hanggang matunaw. Sa isang bowl, naglagay tayo ng all-purpose flour. Pagkatapos, ihahalo natin yung mixture dyan. Pagkatapos, siyempre, hahaluin natin yan. Minasa natin mabuti ng ating kamay. Ganyan na magiging itsura ng ating mixture. I-ready naman natin yung ating peanut. Yung peanut, hindi kailangan durug na parang powder. Pwedeng yung madurog lang siya ng kaunti. Kung wala naman kayong blender, pwede naman kahit yung pukpukin nyo na lamang ng almiris, pwede na yon. Pagkatapos yung peanut natin, ihahalo na natin dyan sa ating ginawang dough. At kailangan haluin nating mabuti sa pamamagitan lamang ng ating mga kamay. Kasi kapag ginamitan natin ng mixer yan, hindi niya kakayanin tsaka tatalsik yan. Kasi medyo makunat na yung ating mixture. Basta kailangan lang talaga halong-halo ng kamay. At siguraduhin natin na malinis ang ating mga kamay. Alam nyo, habang ginagawa ko yan, marami akong naaalala Nalilibang kasi ako sa halip na bibili ako ng tinapay, ay gagawa na lamang ako. Ayan, halo lamang tayo ng halo hanggang mararamdaman natin na nagiging makunat yung ating hinahalo. Ang ibig sabihin niyan kapag naging makunat na siya, ay halong-halo na siyang mabuti. Pagkatapos, tatakpan muna natin yung ating mixture na ginawang dough ng mga 15 minutes hanggang 20 minutes pwede. I-ready naman natin ngayon yung ating tray. Pwedeng lagyan ng oil. Kung meron kayong olive oil, pwede. O kaya yung tinunaw din na mantikilya, pwede yun. Para hindi dumikit yung ating tinapay. Ngayon, ilagay na natin yung ating dough dito sa tray na ating pinunasan ng oil. Kailangan pantay na pantay yan at ilalapat natin sa pamamagitan ng ating kamay. Kailangan pantay kasi para maganda ang ating tinapay, hindi sa baku-bako. Pagkatapos, yung oven, kanina pa yun na naka-ready na ang kanyang init ay 200 degrees. Dapat manatili siyang ganong init. Sa loob ng 25 minutes, luto na ang ating tinapay. Hindi dapat lumagpas sa ganong oras kasi pag lumagpas doon, masusunog na ang ating tinapay. After 25 minutes, hanguin na natin kasi siguradong luto na ang ating tinapay. Ayan, pagkatapos, siyempre, iiwain na natin. Depende sa inyo kung gaano kalalaki ang nais ninyong iwa. Pero ako, hindi pa naman kasi pang negosyo, pang kain lang. Kahit papaano ko na lang sa hiniwa. Siyempre, sabik na akong matikman siya. Ramdam nyo ba ang sarap? Napakasarap po talaga ng aking ginawang tinapay. Katulad ng sinabi ko, yung recipe po nito ay ilalagay ko sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana naibigan ninyo yung video. Pakishare naman po at kung hindi ka pa nakapollow sa akin, please follow kasi madami pa akong ituturong mga kaalaman. Thanks for watching. God bless everyone.